Love Serye TV. Captured by Lady Boss. Tunghayan na po natin ang ikasampung bahagi. I thought, naguguluhan man ay sumunod sa akin si Hero. Gusto ko pang matawa dahil nakayuko siya ng bahagya sa kotse. Dahil sa katangkaran, tapos wala siya ni isang suot. Ang pagkalalaki niya ay tayong-tayo at dikit na dikit sa kanyang puson. What the fuck, sight? Ito na ang talong na hindi patay dahil sa sarap. Ika'y mamamatay. Kasya pa yan sa bibig ko? Agad naman ako naglaway sa naisip ko. Ibinalik sa kanya ang aking paningin. Nakakanot ang noo niya nang maupo sa tabi ko. His car has a very good interior at kung sa espasyo ay hindi siya tinipid. Pwedeng-pwede kami magsayawan dito sa likuran ng kotse kung gugustuhin namin. We won't buy, you know. We can. Nakakahiya ang sasabihin ko. Huminga ako ng malalim at ginantihan na nakalalasing niyang titig habang unti-unting pinapasok ang kamay sa panty ko. My dress is on my waist, revealing my boobs and my panty. Hinalikan niya ang gilid ng tenga ko bago tuloy ang naipasok ang kamay doon. The sensation and the excitement that I am feeling now made the atmosphere super duper hot. Nakakadarang. I am so hungry for you, Venice. I just want to feel your warmth and how my cake will be enveloped by your sweet. Kasabay ng paghalik niya sa akin ay ang pagpasok ng daliri niya sa pagkababae ko. It touched mine. That made me arc my back from the seat. Oh, mas lalo nang gigigil ang mga halik niya sa akin. You are soaking wet, hon. You are ready for me. Hinihingal kaming pareho. Ganito pala kainit sa pakiramdam, yung tipong hindi ka na makahinga sa init at sarap. Kakaiba. Ito yung pakiramdam na gugustuhin mo pa talagang matuloy hanggang sa kung saan ito dapat matapos. Hindi ba talaga pwede? Tanong niyang muli bago dinila-dilaan ang puno ng aking tenga. His fingers is now moving in my circular motion. I used to play with myself but the feeling of this finger feels better. No, oh. His finger is now playing with my entrance as it spreads my wetness. Humanap ako na makakapitan. Lasing akong tumitig sa kanya bago ko maabot ng aking kaliwang kamay ang kanyang nakatayong kahabaan. Pumipintig ito sa palad ko at nang masigpitan ko pa ang kapit para sa pagtaas-baba ay nakagat niya ang tenga ko. Mababa ang ulo ni Hero sa dibdib ko at doon muli nagpakasawa na parang sanggol. Marahan kong ginalaw ang kamay ko bago nilaro yung ulo ng pagkalalaki niya gamit ang hinlalaki ko. Kasabay ng pagsipsip niya ang pagpasok ng isang daliri sa loob ko. Napasabunot ako sa buhok niya. Venice, make me stop please. Ang tingin niya sa akin ay hindi ko kayang tagalan. Katapatan niya ang dibdib ko. Nakatingala sa akin habang patuloy sa paglabas-masok ang daliri niya sa loob ko habang nakikiusap ng ganito. Nawawalan ako sa aking ideya. Ang sarap niya. Ang sarap ng ginagawa niya sa akin. Isama na ang mga salita niyang mas lalo nagpapainit sa akin. Higa ka. Nahihirapan kung saan bago hinaplos yung buhok niya. Ako na ang nagtanggal ng daliri niya sa akin bago tumayo. Tinulak ko siya pahiga sa upuan. Comfortable now? Tumango siya sa akin. Salamat talaga at malawak yung upuan sa likod. Hinubad ko ng tuluyan ang aking dress at hinagi sa upuan sa harapan. Humawak ako sa sandalan sa parteng ulunan niya. Lumuhod ako sa ulunan niya. Nakabaligtad ako ng harap. Ang pang-upo ko ang nakapaharap sa kanya. I can see his reaction now but from his causes and heavy breath, I know it made him want me more. Bakit gustong-gusto ko bang nalilibugan siya sa akin? I want him to get horny with me at sa akin lamang. What the fuck, Venice? Hinawakan niya ang magkabila kong hita. Humawak ako sa kisame ng kotse at inaayos ng sarili. What? Come on, eat me. Ilang mura ang pinakawalan niya bago hinaplos ang aking hita. Hon, this is... My God, Hero, mag-iinarte ka pa ba? Nakakahain na sa'yo, kunwari ka. Hindi niya na ako pinatapos at hinila pababa ang bewang ko. Tila dinala ko sa alapaap na makaramdam sa dila niya. One flick and one sack on it made me convulse in so much pleasure. Napabitiw ako sa kisame. Damn it, sino mag-iinarte? I would gladly do this, hon. Hindi pa roon natatapos ang sarap ng ipasok na naman niya ang isang daliri sa loob ko. Agad ko itong naipit ng laman ko sa loob dahil sa sensasyong lumulukob sa akin. Feels good, Hero. Marahan kong ibinagsak ang aking katawan at sa gilid niya
Pinahinga ang dalawang siko. I am fucking. Patuloy lang si Hero sa pagkain sa akin at paglabas-masok sa loob ko. I am moving my hips slightly trying to search for additional pleasure. Inayos ko ang pagkapahinga ng siko ko sa upuan at saka hinawakan ng kanan kong kamay ang pagkalalaki niya. Its head is glistening. Ito ang gusto ko nakikita na talagang nagpapatakam sa akin. Lumunok muna ako bago inilabas ang dila para laruin ang butas doon. He groaned as I licked its head. Nahila niya muli sa pagkakasipsip. Kung kaya't napapikit ako sa sarap. This feels so good, Hero. The images of us in a 69 position is so damn hot. Mula sa butas ay ang buong ulo naman ang diniladilaan ko. We are both groaning and moaning as we pleasure each other. Hero sucking and licking, and added another one finger as he pushes and moves in circular motion inside me. Pakiramdam ko ay mararating ko na agad ang sukdulan. Pinaglandas ko ang dila ko sa habaan niya, saka isinubo ang kanyang itlog. Oh, mas lalo pa akong kinaganahan dahil sa nakakatanggap na reaksyon mula sa kanya. Sinipsip ko, pagkatapos ay ang isa, habang itinaas baba ang kamay sa kanyang kahabaan. Ang sarap pala nito. Narinig ko lang ito mula sa mga kaibigan at aking napapanood. At totoo nga ang sinasabi nila na sobrang sarap pala nito. Eto na, isusubo ko na siyang muli. Nagbalik ako sa kanakaraan kung paano niya ako itinulak palayo. Pumikit ako para kalimutan yon. Pakiramdam ko ay may trauma na ako pero gagawin ko pa rin. I know, he won't do it now. Venice, what are you doing to me? Oh, I started bobbing my mouth. Maingat, hindi masasagin ang ngipin ko ang maninigas niyang pagkalalaki. One of the best way to make a man crazy for you is to make him the finest blowjob he never had. Don't, please. Kakiusap niya at tumigil sa ginagawa. You can tell me what I have to do. I want to do this, so please, just enjoy. Mas lalong bumilis ang paglabas-masok ng dalawang daliri niya sa akin habang hindi na ako makakain dahil sa halinghing niya. Mas lalo pa ako nag-init dahil sa hangin na lumalabas sa bibig niya at tumatama sa pagkababae ko. Sobrang higpit ng kapit niya sa isang pisngi ng pang-upo ko. Nahihirapan akong ipagpatuloy ang ginagawa dahil sa panlalambot ng aking hita at siko. Isinubo kong muli ang kahabaan niya at ikinakiwal ang dila sa loob nito. Hindi kayanin ng bibig ko ang kahabaan niya kung kaya't ang natitira ay ang kamay ko na ang nagtatrabaho. Parang gusto ko na lang kagatin ito kapag naaabot niya yung cheese spot ko. Hindi ko na nakayanan at ang kamay ko na lang ang naglalaro sa kanyang kahabaan. I am near. Pumipintig pa rin ang kahabaan niya sa kamay ko at mas lalong lumalaki kaya alam ko nalalabasan na siya. Itinigil ko ang ginagawa ko dahil may binabalak pa ako sa kanya. We can come together just yet. Faster, Hero. Sige pa. Mas pinag-igi niya ang ginagawa. He is now sucking my bud as he moves his finger faster than earlier. Ganyan nga, ituloy mo pa. I am now moving my hips with his movements. Ang sarap. Nabitawan ko na ang pagkalalaki niya at napahawak sa kanyang hita. I am almost there. Yeah. Segundo lang ang lumipas bago lumiwanag ang aking paligid. Saka nanginig ang aking katawan. He continued moving slowly as my insides clenched against his finger. My knees turned jelly as he continued moving. Bumagsak ang katawan ko sa katawan niya. Tanging ang pang-upo na lamang nakaangat. Nakakaubos pala yan ng lakas. Nakakahingal na daig ko pa ang tumatakbo ng napakalayo. He is now licking my juices. Pinagpahinga ko muna ang sarili sa hita niya. Ang dibdib ko ay naiipit ng kahabaan niya. Na makuha ang lakas ay tumayo ako. Kerap. Ang mga mata niya naglalagablab. I sat on the chair but I did not let my back hit the backrest. Nakayuko siya at humawak sa likod ng upuan. Hinila ko ang pang-upo niya bago ito pinantay sa aking dibdib. What the fuck? Malutong na yung saad ng mga pagtantong nais ko mangyari. I made his slide between my breast. Inipit ko iyon doon bago siya tiningala ng nakangisi. Don't you like the idea? Napapikit siya sa saglit at nagmulat, umaapoy na ang mga mata niya. You are making me so damn horny, Venice. Magkasya na. Kamu na rito. Nangingiti-ngiti kong saad at saka dinuruan ang dulo ng kanyang pagkalalaki. Now, move, Hero. Tanging pagmura lamang ang ginawa niya bago ako tinitigan. But hon, what? Ipapahiya mo pa ba ako? Come on. I pouted and stared at his burning eyes.
Move, hero, before I change my mind. I know you would like this also. Pumikit siyang muli bago umayos ng pagkakakapit sa upuan. He then started easing on my boobs. Mas lalo kong pinagdikit pa para mas maipit ang pagkalalaki niya. Dumura ako muli para mas dumulas ang paggalaw niya. Mula sa ilang paggalaw ng mabagal, ngayon unti-unti na siyang bumibilis. Damn it, tumitibok na naman. Tila nalalasing na naman ang mga tingin ko. Pumupungay ang mga mata sa napakasarap niyang mukha. Dumura ako muli para mas sumara para sa kanya. This feels so fucking good, hon. You make me feel so high. Mas bumilis ang paggalaw niya. Put your thumb on my mouth. Nakapikit siya nang sundin ang aking sinabi. I suck on his thumb that made him groan more. Nagmulat na rin siya ng mata, talagang nadadalang ako sa kanyang mga titig. You are such a tease. Dumura ako muli bago tumingala sa kanya at panoorin ang reaksyon niya. Nakapikit. Paminsan-minsan ay napapatingala at ang bibig ay nagbubukas. Balat na lang talaga dumagdag sa kanyang kagwapuhan. Patuloy kong sinipsip ang hilalaki niya at tuloy-tuloy ang pagpapadulas niya sa dibdib ko. I am near, hon. I'm so fucking near. Mas sinigpitan ko pa ang pag-ipit lalo nang mas lumaki ang pagkalalaki niya. I'm coming. Not on my face, please. Akala ko ay hindi niya yun narinig, pero bigla siyang lumayo sa akin at saka ako pinaghigang muli sa upuan. Lumuhod siya sa tapat ng pagkababae ko. He looked at me as he moves his hand up and down. Hindi ko na masundan ang paggalaw ng kamay niya. Basta bigla na lamang may nagtalsikang puti at malagkit na likido sa kanyang pagkalalaki at tumama sa puson hanggang sa dibdib ko. Ilan pang stroke ang ginawa niya. Saka naubos sa mga katas. Hinihingal siya nagbalik sa akin ng tingin at ngumiti. Ang gwapo niyang talaga. Kung may suot siguro akong panty, laglag na yun kaagad. Thank you so much, Venice. Thank you for making me reach heaven, even with no penetration. Ngumisi ako sa kanya at saka nakaupo para siya ay mayakap. Hahanap-hanapin muna ako ngayon. Kaya na kitang pasunurin sa kung ano ang gusto ko dahil sa patikim ko sa iyo ngayon. Mas lalo ka pang matatakam sa akin. Mas lalo ka pang mananabik. Linisin mo na ako. Simulan mo na ako ang pagsilbihan, aking maniligaw. After that hot scene that we've shared inside the car, we decided to go home. Nagkunwari ako na magkaiba kami ng floor at namili talaga siyang hatid ako pero hindi ako pumayag. I can't let him know that I am living beside his condo unit. Not now. Saka na kapag kami na. Pinaalalahanan ko rin siyang huwag alamin kung hindi na ako magpaligaw sa kanya. Agad naman siyang pumayag kahit na alam kong napipilitan lamang. Aba, takot na lang sa akin. Hawak na kita sa aking mga kamay, hero. Bumalik ako muli sa tamang floor bago ako dali-daling pumasok sa aking unit. Na makapasok, hinihingal ako habang napaupo sa sahig. Naalala ko na naman na nangyari sa amin kanina. Tumitibok na naman siya. Napahagik ako bago nagpakatawa-tawa. My God, Venice, napakalandi mo. Nagpatikim muna bago nagpaligaw. Nangingiti naman akong tumayo. Tama lang yon para alam niya kung sino ang dapat niyang suyuin. Napakaraming tumatakbo sa isipan ko. Pero ang lahat ng iyon ay nagsasabi na tama lamang ang aking ginawa. Hindi rin naman ako nanliit sa aking sarili dahil wala ni isa mang napilitan sa amin at nang matapos, maayos pa rin ang relasyon namin dalawa. Mas lalo pa nga siya naging sweet sa akin. He always wants to stay by my side. Bukas, hindi na siya magpapakapit-kapit sa akin katulad kanina. Magpapabebe muna ako. Uminom ako ng tubig at saka nagtungo sa kwarto ko para maligo. Hero already cleaned me with the wet wipes, applied alcohol on my body, as well as and gave me a perfume. Kahit ang sasakyan niya, kanya pa itong nilinis at inisprayan ng alcohol at pabango ng kotse. Doon ko nalaman na napakalinis niya palang tao. Tiningnan ko ang makalat yung kwarto. Gusto kong nilinisan dahil sa ganun ang papahero ko, pero ang katawan ko ay nalalambo talaga. Naghubad na ako ng damit bago nagtungo sa shower area, bago sinara ang salaming pintuan. Binuksan ko ang shower at saka tiningala ang mga tubig na pumapatak sa mukha ko. Memories of us continuously played on my mind. I felt hot again. I got the bath gel and dropped a small amount on my hand. Hininaan ko yung shower at saka bahagyang lumayo. Mula sa aking leeg pababa sa aking dibdib, pinakalat ko ang mula sa aking katawan. My hands travel on my boobs and it accidentally flicked my nipples. It is so sensitive.
Napakalakas sa sensasyon, kaagad ang lumukob sa buo kong katawan. Bumaba ang kamay ko sa aking tiyan, patungo sa aking puson at sa aking pagkababae. Same as my nipple. It is so damn sensitive. I want to touch myself and play, but I am really tired. Baka maubos na yung lakas ko para sa araw na to. Mabilis kong kinuha yung shampoo ko at agad na nilagay sa aking buhok. I need to make this shower fast or I would end up playing with myself. Nang matapos, nagsuot lang ako ng aking panty at saka nagpatuyo ng buhok gamit ang hair blower. I ordered food for my dinner. Hinihintay ko na lamang iyon bago ako matulog. Nakahiga lang ako sa kama at nanonood ng Runaway. I am always part of every high-class runaway abroad. Ngayon, kahit wala pa akong ganap dito sa Pilipinas tungkol doon, mas bigatin naman na maging isang modelo ng Mercado's Excellence. I don't need to get jealous. I am proud of where I am now. Ito ang kumpanya ng future husband ko. I wore a robe when the delivery of my food arrived. Nang matapos magpababa ng kinain ay natulog na rin ako. I am still dreaming when my phone rang. Napakunot ang noo ko. Ang aga-aga naman, reset. Kasalanan ko rin to eh. I am not used on putting my phone in a silent mode because I am paranoid of the possible emergencies that might happen that I need to attend to. Pupungas-pungas pa ako ng kapain ng cellphone sa ibabaw ng bedside table. I swipe it to the right. Hello, I uttered as I hugged the pillow. Eyes are still closed. Good morning, honey. Mula sa kaantukan ay tila ginising nito ang inaantok ko pandiwa. Hero? Good morning, honey. Morning, Hero. Nagmulat ako at tiningnan ng oras sa wall clock. It's past 8 na pala. Napatagal yata yung tulog ko. What did I wake up? Yeah. Nagtanggal ako ng muta sa aking mata kung meron man. Matapos ay naghigap ako at nag-inat ng katawan. Tinanggal ko ang comforter na nakatabon sa katawan kung kaya't nalantad ang hubad kong katawan maliban sa aking pagkababae. Oh shit, I'm sorry, Han. I thought you are already awake. Still want to sleep? I will end this call now. Napangiti naman ako. Kagigising ko lang. Pinakilig niya kaagad ako. Nakakainis. It's okay. I should be thankful nga because you called. If not, baka kanina pa ako nakahiga rito. My day won't be productive anymore. I heard him chuckled. That sexy laugh that makes me smile more. Nakakainis. Tumango ako at saka nag-inat muli. Wala akong workout ngayong linggo. We're gonna make your day productive today, hon. Huwag ka nang kumain. Sa labas na tayo kakain. Wait, you mean we will have a date? Napatabon ako sa aking bibig dahil sa hindi na itagong excitement sa aking tono. You can say that, Han. Date. Napairap naman ako. Baka you can say, payan siya. Hello, ang ganda-ganda naman ng magiging date niya. Kinikilig ako habang nag-aayos ng sarili. I choose to wear a high-waist skinny jeans and a white bralette. I wore a high-heeled boots for my feet. Nagsuot din ako ng kwintas at saka kumuha ng denim jacket. Mamaya ko na lamang ito isusuot. I texted him na sa baba na lang niya ako hintayin dahil kung hindi, malalagot siya sa akin. Hindi pa nga kasi niya pwedeng malaman na magkapit-bahay pa lang kami. Baka mamaya, araw-arawin niya tumira sa unit ko. Saka nakapagtapos na ang ligawan at pwede na kami magsawa sa aming mga sarili. Ngayon pa na halatang parehas lang kami nagutom sa isa't isa. I saw him at the parking lot, sitting coolly in the hood of his car. Halos mapatigil pa ako sa paglalakad dahil sa kanyang kagwapuhan. I wore a tea-back. Salamat naman at hindi delikado ang panty ko. Baka biglaan na lamang mahulog dahil sa gwapo kong kasama ngayong araw. He smiled at me and stood up. Mabilis niya akong sinalubong saka handang humalik sa pisngi ko nang umiwas ako. No kissing. You are just courting me. Napakamot siya sa ulo saka lumayo. How about holding your hand? Can I? Oh, sige na nga. Tumango ako sa kanya. Masaya niyang hinawakan yung kamay ko. How about a kiss on your hand only? Kakainis. Kinikilig ako. Umirap ako sa kanya at saka siya natawa. Yung gustong-gusto kong pagtawa niya. Alam niya na ang ibig sabihin nun kaya halinhana niyang pinataka ng magagaang halik ang dalawang kamay ko. You are so beautiful. Can you wear your jacket now? Later. But, no buts. I will wear what I want and even who's courting me doesn't have a say on that, okay? Okay, just stay close to me. Pinagsalikop niya ang kamay namin bago ako hinila patungo sa kanyang sasakyan. Pinagbukas niya pa ako ng pinto bago ako inalalayang pumasok. Ano ba yan? Napalingon ako sa kanya na makaupo ng maayos. What? Kapag yumuyuko ka, yung dibdib mo. Oh,
Nakikita yung dibdib mo, Han. Natawa naman ako sa kanya at saka tinulak siya pababa. Ako na ang nagsarado ng pinto kahit na nakasimangot siyang nakatingin sa akin mula sa bintana. Sinenyasan siya na umikot na at mag-drive. Mabigat ang katawan niya na lumapit sa akin. I am laughing at him when he looked at me and sat on the driver's seat. It's just my cleavage. Still, boys will see how hot you are. It's fine, it's just for their eyes. Magalit ka kapag binastos na nila ako pero kung tingin lang aba, pasalamat pa sila. He started the engine before he scoffed at me. Seriously? Damn serious, honey. I sarcastically answered him but he just rolled his eyes on me. But hindi pa kita boyfriend, pinaghihigpitan mo na kagad ako? No, no. Do you want me to wear something I am not comfortable at? I pretended that I am a bit tampo with him but still making a point. Of course not. The car started moving. Then we won't have problem with what I wear, right? Yeah, labas sa ilong niya ang sagot. Magagalit talaga ako kapag ganon. I don't want others to control me. What I want to do, I will do it. Good. Napangiti ako at saka sumandal sa upuan. Inilagay ko yung jacket sa aking hita, maging ang aking handbag. He asked me questions as we travel. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Hindi ko rin naman siya tinatanong. We'll go to Dallion's restaurant. Remember him? Dallion? Oh, the most handsome guy from the group. Really? Yeah, I had my reservations already. I felt excited all of a sudden. Does that mean this will be a meeting with friends? Although I have met him before? Bigla ko naalala kung paano ko nabaliw sa kanya dati. They have witnessed it themselves. Ano kayang tingin nila sa akin ngayon? Are you okay? Tanong niya nang matahimik ako at saka hinawakan ng aking hita. Agad naman niya yung tinanggal. Sorry, can you put your hand here? Para iyon ang hawakan ko at hindi ang aking parte kung pwedeng mahawakan. Walang sagot na namutawi sa bibig ko pero aking ginawa yung sinabi niya. Sweet, okay lang naman kung pangit ang tingin nila sa akin. It won't discourage me to continue what I have now with. It is my choice. Tama naman ang isip na ako noon kaya may pananagutan ako. Kung ayaw nila sa akin, di wow. Few minutes and we stop in front of a big establishment. Mukhang bagong gawa pa lang to. Last week was the opening of this restaurant. Napatango ako. Kaya pala, mahahalata mo sa kagandahan ng labas. Malawak ito at isang floor lamang. The door opened and it revealed the long-haired blonde guy with a wide smile on his face. Oh, lovebirds. Hi, Venice. It's nice meeting you again. His vibe is so light and happy. Walang pinagbago sa dating Dion na nakilala ko. Hero held my hand slowly intertwined our fingers. Nakita ko kung paano ang ngiti ni Dion ay napalitan ng ngisi. Parang noong isang gabi lang, nalalasing ka ah. Napalingon ako kay Hero na masama ang tingin doon. He offered his hand to me. Nagtataka man ay handa na ako makipagkamay sa kanya. I am glad you are back, Venice. I really am and I want you to thank. Pakialagaan ang puso ng bunso namin ha. Matapos niyang sabihin yun ay dinala niya sa bibig niya ang likuran ng palad ko, saka ito pinataka ng halik. Napalunok ako bago niya binitawan yung kamay ko. What a sweet gesture. I never felt harassed or something. Even Hero never reacted violently. He's just smiling at me, assuring me that nothing's wrong. Bakit ka ganyan? Magsiselos ka naman? Hoy, hoy, hoy. Nagulat kaming tatlo nang may nagsigawan mula sa loob. Nagkukumahog na nagsilabasa ng iba pa nilang kaibigan na may mga ngiti sa kanilang labi. I knew it. Kahit kailan, napakachismoso nila. Nahihiya niya saad sa akin pero nang humarap sa mga kaibigan ay nakangisi naman siya. Venice, kumusta ang paniligaw ng bunso namin? Alam mo bang napataas ang kamay ni Lord na parang sumusuko sa pulis bago nakangising tumingin kay Hero. Ano raw? Ayaw mo pang malaman ni Venice na, what? Pangahamon ni Hero kay Miggy pero nagtawanan lamang sila. Mga baliw pa rin talaga. Naalala ko yung una kong kita sa kanila. Mga nagtatawanan din at nagkukulitan. Supot pa yan si Hero kaya huwag mo pa rin sanang iiwan, Venice. Agad naman siyang sumang-ayon. Saka ginawa kung ano ang ginawa ni Dion sa akin. My God, tama na yan. Wala pa siyang umagahan. Nagakbayan sila bago pumaligid. They made a way of us. Parang mga kawal sila na nasa gilid ng pinto. Ang kukulit, may mga asawa na kaya ang mga to. Hindi nga ho nagkamali ng pagpapakilala sa kanila. Napakagaan kasi sa pakiramdam na nasa paligid na kasama sila.
Masaya lang at komportable ka. You won't feel uncomfortable and silent. Cheers for Venice and our bunso. Tapos na kaming kumain kasama pala sila sa table. Akala ko kami lang. Kaya pala hindi niya masabi na date namin kasi kasama ang mga kaibigan niya. Nainggit ako bigla sa kanila. Their friendship is so strong. They are so open with each other. Wala nang iwanan. Kahit supot ang bunso namin, huwag mong papaiyakin, Venice, ha? Natawa naman ako. Supot? Si Hero? Damn, I remembered. Humagalpak ng tawa ang magkakaibigan sa nakatanggap ng mura kay Hero. He is not supot. In fact, it's big and long. May balat na nga ang ulo ng blank niya. Mas lalo nagtawanan sila kaya natawa na din ako. Hon, what? It's true naman, di ba? Ipakita mo sa amin para mapatunayan mo. Kay Venice na talaga kami. Napakamot na lang sa ulo si Hero saka hinawakan yung kamay ko. Matapos kumain ay saka kami namasyal sa park na malapit doon. Nakasunod pa rin ang mga kaibigan niya sa amin. Ako kulit talaga kahit matatanda na. Hinigpitan ni Hero ang kapit sa kamay ko. Thank you, Venice. Kung kanina si Dion, ngayon naman ay siya. Why do you keep on thanking me? Ito na nga ba ang simula ng masayang pagsasama ng dalawa? Paano nga ba nila paninindigan ang nararamdaman nila para sa isa't isa? Yan ang ating aabangan sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.